Trabaho para sa Bayan Act nilagdaan ni PBBM. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Trabaho para sa Bayan Act bilang batas. Layunin nitong matugunan ang unemployment at underemployment rate sa Pilipinas. Aprobado dito ang mga netizen at agree silang magiging malaki ang tulong nito sa labor sector. Ano ang Trabaho para sa Bayan Act? Tara, suriin natin yan. September 27, 2023, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 11962 o mas kilala bilang Trabaho para sa Bayan Act. Nakasaad sa batas na ito ang paglikha ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council na pamumunuan ng Director General ng National Economic and Development Authority o NEDA. Magiging co-chairman nito ang Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Trade and Industry o DTI. Sila ang gagawa ng master plan para sa employment generation at recovery ng bansa. Through upskilling at reskilling, palalakasin ang employability at competitiveness ng mga Pilipino sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Act. Susuportahan din ng batas ang micro, small at medium enterprises sa pamamagitan ng increased access sa financial at capital na in return makakapagbigay ng employment para sa iba. Sa ilalim ng nasabing batas, magbibigay ng incentives ang pamahalaan sa employers, industry stakeholders at private partners na magfa-facilitate ng skills development, technology transfer at knowledge sa mga negosyante at manggagawa. Kasalukuyang maraming kinakaharap na issue ang labor sector ng bansa, gaya ng low-quality jobs, skills mismatch, underutilization ng kabataan, underemployment, pag-update ng skills kasabay ng digital technologies at iba pa. Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong August 9, 2023, naipakitang merong employment rate na 95.5% ang bansa. Mas mataas ito kumpara sa 94% noong nakaraang taon. Tumaas nga lang ang underemployment rate ng 15.9% ngayong taon kumpara sa 13.8% last 2022. Tumutukoy ang underemployment sa sitwasyon kung saan napipilitan ng mga manggagawa sa mga trabahong may mababang sahod na taliwas sa kanilang skills o kursong tinapos. Bukod sa netizen, napahanga rin ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpasa ng batas ang labor group na Federation of Free Workers o FFW. Ayon sa National Vice President na si June Ramirez, tamang direksyon ang hakbang na ito ng Pangulo dahil naniniwala silang hindi lang necessity, kundi fundamental right ang magkaroon ng meaningful employment opportunities. Para kay Pangulong Marcos Jr., magbibigay ang Trabaho para sa Bayan Act ng opportunity at new chapter para magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho para sa lahat. Sa pagpasa ng batas na ito, talaga namang masasabing pupunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo sa bagong batas na Trabaho para sa Bayan Act? DWIZ Research Report. Report. Taga-Aliw po kami, Aliw Broadcasting Corporation, Aliw 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliw Broadcasting Corporation's digital station accounts. Maraming salamat po.